A super sports scooter that has all the features you need and more. Pero bago natin pag-usapan yan, napansin namin na karamihan sa inyong mga nanonood ay hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa channel at pages ng Motor ni Juan. Malaking tulong ang inyong like, comment, and share para mas marami pang makapanood ng video na to. At syempre makakatulong din ang inyong pag-follow at pag-subscribe. Ang pag-uusapan natin ngayon is the latest T-Max edition. This is Yamaha's T-Max TechMax, yung top of the line super sports scooter nila. Currently priced at 859,000 pesos. Tingnan natin kung anong meron tong motor na to. Una pag-usapan natin, forma. Versus yung mga smaller brothers na to, na NMAX at saka XMAX, mas hyper yung design ng motor na to. This, kumbaga, sports a more aggressive tone, lalo na pagdating sa front. Meron tayong aggressive lining when it comes to its headlight assembly. Lahat paturok dito. Kasi yung mga NMAX at XMAX, medyo mas, mas makikita mo pa yung touring identity niya. This is more aggressive, coupled with a larger windshield this time, tsaka mas malapad na, and projector lights na rin yung nasa harap nito. So matapang yung pagkaka-construct, yung pagkaka-shape and contour ng headlights natin dito. A couple of air cowlings, malaki yung distance ng fender dito sa fairings, and then nakatulong din syempre doon sa pagka-brusko ng forma nito yung malalapad na gulong na meron to. And then for the side mirror, okay na rin na hindi nila nilagay dito sa mismong handlebar, sa mismong fairings na. Yung ginagawa ng mga NMAX na aftermarket side mirror, dito na rin yan. Foldable din ito mga brother. Yan. So at least it doesn't get in the way yung forma mo dito pagdating dito sa handlebar natin. As I mentioned, yung windshield natin, malapad, electronically adjusted din to. Pagdating naman sa side, it's a combination of the glossy fairings together with the matte finish and then yung pinaka-color niya, all supplements each other. Maganda na rin yung datingan na to. Ewan ko kung maaaring sa inyo storbo, pero nagpaka-brusco pa rin yung gas tank access niya dito. Parang mas mabulto yung dating niya. Maganda yung construction ng seats. There's an extra backrest right here for support. Mamaya sabihin natin, papag-usapan natin yung riding comfort na to. Nakatulong din sa accent yung stitches na visible. Magkaiba yung texture ng rider seat versus the passenger seat. The rider more on, alam mong leather. Ito naman more, parang mas magaspang eh. Parang medyo papagdigihan na magambot yung texture nito. You have a couple of big grab bars pagdating dito para sa iyong pillion. And then, ito kasi, yung unit na meron ako ngayon is naka-aftermarket na muffler na. Pero yung muffler din naman na stock nito is still, kumbaga, big enough to go along with the overall design at pagka-brusco, kumbaga pagka-macho ng Yamaha T-Max. Sa likod naman, malaki yung headlight assembly. Na-appreciate ko yung fact na meron lang itong isang parang letter T na headlight assembly na nandun na yung kanyang taillight, rear light, and the signal light as well. So wala nang nakalawit na kung ano-ano man dito. You have a large rear fender right here, plate holder. Hindi siya simple. Pinaangas pa rin yung design pagdating sa likod para, kumbaga, nandun pa rin yung angas niya. Hindi yung basta lang, lagyan na lang natin ng fender dyan. Alam mong specific yung design para mag-match dun sa flow nung linya ng motor. And then, if you are on this other side, malinis actually tingnan yung assembly, lalo na yung sa belt drive nito kasi exposed yung belt drive nito versus sa mga nakagawian na natin ng mga scooters na tago, yung CVT assembly, yung belt nakatago, ito exposed siya. And then together with the access natin dito sa oil, so tas may Yamaha branding, yung bilog na ganun, parang isang drum na nakasalampak pero kumbaga placed beautifully. So overall, this is a beautiful scooter. Habang ginagamit ko to, talagang marami ang napapatingin talaga. And napapa-second look pa nga at tinatanong kung yung mga hindi familiar dahil hindi naman lahat meron na to. This is not a common scooter na nakikita natin sa kahit na saan. Nakikita natin na yung mga tao really appreciates the overall design at saka yung angas ng motor na to. Pagdating sa makina, I would say that it matches the identity of this being a super sport scooter. At least that's how I see it. Kasi ganun yung design niya, identified doon sa mga super sport motorcycle, parang ganun, gagawin sa harap. So when it comes to the engine, what we have is a 560cc 4-stroke parallel twin-cylinder engine
na talaga namang ibibira yung power na gusto mo. I think this goes for around 47 horsepower and over 55 Newton meters worth of torque. Yun yung mga sagarang power na to ni T-Max. I've been using this around Bulacan, dadayo ng Quezon City, somewhere south, and more of mga panorte. So masasabi mo na halos karamihan ng biyahe ko nasa expressway talaga ako, Pampanga, Bulacan, and more. Yung power delivery nito napaka-smooth. Alam mo yung nandun yung giggle niya, pero hindi siya nakaka-bad trip. If you know what I mean. Yung parang pag sinigin-nyador mo, galit yung makina niya in the sense na, by the way, bago ko i-describe yun, disclaimer lang. Itong T-Max TechMax kasi, meron tong dalawang power modes. The touring mode and then the sports mode. Pagdating dito sa Motor ni Juan, for us to be able to re-maximize the performance of the motorcycle and fuel consumption, all the time naka-sports mode talaga ako. So, when I am traveling, talagang pag binira mo, hahataw at hahataw talaga siya. Ang surprising dito, halos no engine vibration. Napaka-smooth ng delivery, pero hindi malamya. So, there's a balance between yung pag binira mo na yung makina or yung siginyador mo, you can go as fast as you can from up to 160 kilometers per hour easily. Siyempre, hindi ko na nga sinasagad dahil nasa public ways tayo or public roads tayo. But at the same time, hindi siya overwhelming or hindi siya nakakakaba. Kasi napakaswabe lang ng acceleration ng engine na to. This houses 15 liters worth of fuel. And sa paggamit ko, I was able to get between 16, 17 kilometers per liter. But according to Yamaha, you can get as much as 20 kilometers per liter para sa motor na to. Pero dahil nga medyo sagaran ng gamit ko, nasa mga more or less 16 kilometers per liter yung konsumo ko ng gas dito. But when it comes to stability, even if you're speeding up, na-experience ko kasi to, may angkas pa ako. I'm driving over 160 kilometers per hour. Isang birit lang naman yun. Hindi naman yung waswasan talaga na todo-todo. Pag birit ko ng 160 and above, stable pa rin yung motor. So, the engine profile works very well with the overall design tsaka yung rigidity ng motor in the sense na napaka-stable niyang gamitin. Kaya hindi ka mag-aalangan ihataw. Yun yung isa sa mga na-enjoy ko talaga when it comes to the power and delivery of the NMAX TechMax. Sa mga nagtatanong, brother, hindi ba problema yung expose yung belt drive niya? Walang issue kasi I've been using this for how many weeks now? Kahit nag-uulan pa, may mga putikan akong dinaanan, wala namang issue. So lang kasi properly maintain it, syempre. Pero it's a non-issue. May mga nagko-comment kasi sa ibang mga tropa natin, ay, pangit yan kasi naka-expose yung belt. Wala siyang issue. Wala siyang hindi siya apektado kung naka-expose man yung belt niya. Still, this motorcycle, this scooter, really gives the power that you want tapos naka-relax ka lang. Pagdating naman sa brakes, first off, let me highlight that the brake levers are adjustable. So definitely a plus point. Medyo mga maliit yung mga abot ng ating mga kamay. And then there's also a built-in handbrake with this one. So if you're parking na medyo alanganin, hindi masyadong pantay na kalsada, secured ka na hindi basta-basta gugulong yung motor mo. In front, what we have is dual disc brake and then sa likod naman, single disc brake. Dual ABS channel as well, so definitely a plus point when it comes to safety, and also houses traction control system. A feature wherein the motorcycle is able to modulate yung spin sa gulong sa likod kapag ikaw ay medyo alanganin na, yung masyadong mabilis na yung spin ng gulong mo sa likod versus the actual traction na meron siya sa kalsada. So it does prevents yung mga zigzag, fishtail, o kaya worse, semplang the motorcycle does that for you. Pagdating sa gulong, this has both front and rear has 15-inch mags. Tapos yung stock tires mo malalapad na, goes very well with the looks and also impressive when it comes to stability. Bridgestone na. So branded na yung tires nito, Bridgestone. Alam naman na natin yan. And dahil tag-ulan, I was able to use this actually most of the time. Nang umuulan, wala talagang dulas. So, very impressive, very happy ako dun sa stock tire performance ni NMAX TechMax. When it comes to the suspension, what we have in front is upside-down fork and swing arm naman yung sa likod. Hindi exposed yung suspension nito sa likod, so baka lang hanapin nyo. Hindi nyo basta-basta makikita yung spring niyan. Pero ito, kita naman natin, malapad yung diameter ng fork nito, tas upside-down fork pa. So, kahit na medyo ibirit mo, magpreno kang ng sagad-sagaran sa front,
it can handle those performance driving kasi nga upside down fork na to. And napaka-stable nito when it comes to cornering. Kahit na medyo mas iga mo pa, kung tutusin, yung iba mas mag-aalangan kasi malapad. But when it comes to cornering, napaka-stable lang yan, napaka-swabe. And when it comes to the overall ride, you can feel na yung itsura niya, sabi ko nga, it's more of a sports or super sports scooter. Pero yung pag sinakyan mo na, swabe na with all the elements working hand in hand with yung kapit ng gulong, yung pagkaswabe ng suspension, at saka syempre yung dependability ng brake gives you a really enjoyable ride. Sinabi natin sa umpisa ng video na to na feature-packed. As in, ang daming features ng motor na to, ikaw na lang mag-decide kung kailangan mo to lahat. Pero para sa inyo, isa-isahin natin. First off, keyless na. So proximity activates the motorcycle. Meron lang tayong push button dito for us to be able to activate the motorcycle. Napakaswabe lang. And then, for us to be able to unlock the seat, hindi na natin kailangan magpunta pa kung saan-saan. Push button na rin siya mga brother, electronically activated. So, umpisahan na natin dito. For the compartment, malaki siya, marami kang may gagagay na gamit. And then, meron ng built-in na LED light when you open this one. Ngayon, palagim tong compartment natin. Try lang natin if a full face helmet would fit. Try natin tong set full face natin na available sa Juan Moto Avenue. So hindi siya nasasagad ng sara. Ayan. Try natin ibang posisyon. Hindi pa rin. What about this one? Ito mukhang hindi. What about ganyan? Ito. Yung pwesto ng helmet natin is inverted and then yung front nakaharap dito. So kapag yan ang posisyon, yan, kasya siyang ganyan. So disclaimer na lang, syempre iba-ibang shell size ng mga helmet. If that is a concern to you, you might wanna check out the Yamaha dealers first, tapos tingnan mo kung kasya yung helmet na gamit mo. So we've discussed the compartment, napag-usapan na natin yung fuel tank capacity nito at 15 liters. O nga pala, baka kasi hanapin nyo, once you turn off the engine, then you would be able to open the gas tank. And then dito naman, meron siyang isang front pocket with meron tayong USB charging port dito. So mapansin natin, meron siyang dalawang part. Ito, yung nilalagyan ko ng cellphone, na sakto yan, standard size cellphone. Parang saktong-sakto, hindi siya masyadong aalog. Ito naman more on, dahil makitid din siya, mahirap kapag barya na ilalagay mo dyan. So more on mga basahan, maybe documents or wallet. Basta you can easily get it. So may front pocket siya dyan. And then, ito yung sinasabi nating handbrake kanina. Just flip over to your left para ma-engage yung rear brake. Yan na, ito na yung magiging pinaka-handbrake mo. Yan. So before we move on sa ating napakalaking TFT, panel, ayan, ang laki-laki ng reminder, 97 octane gas na gagamitin mo for you to be able to maximize the power. So, dito sa napakalaking panel niya, you can actually play around with it in terms of what you want to see. Pero, eto, yung naka-default sa akin na settings, I have my speedometer, my engine temperature, my fuel gauge, and a lot of information. Pati yung air, TPMS, basically, odometer, mga trips, and the range. When it comes to the range, ito yung remaining na distance that we can cover given the remaining gas. Estimate yan na, huwag ka masyadong umasa dyan. And then right over here, natatakpan lang ng sticker natin, andito mo makikita yung driving modes, which can be switched dito sa right handlebar. Pindutin mo lang yan, and you are now switched to sport mode. Yan. O nga pala, may built-in hazard light na rin to. Once you turn on your motorcycle, meron tayong, joystick na talaga to eh. So, hindi ito yung parang toggle-toggle, hindi, joystick na. So, for us to be able to access some of the other menus, just click on this one, yan. Mag-a-appear ng iba-ibang mga menu natin. Yan. So, just toggle left or right para ma-access mo yung gusto mong ma-access. So, some of the features that we have is us being able to play around or babaguhin lang natin yung itsura ng ating pinaka-speedometer. Yan. Diba? So, according to your preference. And then sa settings, marami kang pwedeng paglaruan, pero mamaya, pupuntahan natin yan. For now,
When you see a seat icon, ito lang naman yung heated seat. So the heated seat comes in 3 levels. Level 1, 2, and 3 being yung mga pinakamainit obviously. Pero disclaimer mga brother, pagdating sa seats, napansin ko, ang umiinit lang is really the driver's area. Pagdating sa passenger, sinubukan kasi namin to ng anak ko, hindi umiinit yung sa seats niya. Okay? So, ngayon i-off na muna natin yan. Baka pag upo ko, mapaso ako. And at the same time, lalo na ngayong tag-ulan, meron din tong heated handle grip. The same thing, levels 1, 2, 3, wherein itong handlebar natin is magpo-produce ng init. So, definitely helpful, lalong-lalo na ngayong tag-ulan o kaya malamig yung biyahe mo. Iba pa rin kapag mainit yung hawak mo. It does, kumbaga, that extra comfort when it comes to riding. Ito, electronic windshield. So, pag natapat mo na yun sa menu na yan, just joystick up o kaya naman joystick down depending on the wind stress na gusto mong maiwasan. Yan, mamaya, mas pag-uusapan pa natin yan pagdating sa riding ergonomics natin. And then, itong app naman natin, nakikita naman natin yan. So, once we accept that, we would be able to connect our motorcycle sa ating mga phone. So, meron itong dalawang applications wherein we can connect our phone to the scooter. Hindi ko na masyadong iisa-isahin talaga lahat, pero ang pinaka-importante at pinaka-practical na nakita kong gamit ng phone connectivity na to is really the navigation. Because una, once you download Garmin app for you to be able to connect to this T-Max TechMax natin, is the fact that you can have your navigation on screen. Literal, etong screen na to magkakaroon ng mapa with some of the gauge information may kita mo sa baba o kaya naman sa gilid. So, napaka-helpful nun. Meaning, we don't have to have a phone holder kasi just download it, press mo or iset mo kung saan ka pupunta and your navigation will appear on your TFT display katulad ng nakikita nyo ngayon sa screen. So, isa yan sa mga really practical and good functions when it comes to the phone connectivity and a lot more actually. And then pagdating naman dito, pakita ko na rin sa inyo mga brother, ito naman yung cruise control natin. So it's very easy to use. Once we are cruising, obviously, naka-isa-set lang natin yan. Makikita mo, iilaw na yung cruise control icon. And then if you're cruising, let's say, alam ko ang minimum speed nito for us to be able to cruise nasa 60 yata. Correct me if I'm wrong. Pero nung ginagamit ko to, minimum 60. Kasi pag nasa NLEX naman ako, normally I just activate the cruise control at 100 kilometers per hour. Pag na-hit ko na yung speed na yon, press ko lang yung set button, yung nandito naman sa baba ng cruise control icon. So once I press that, okay na. I can let go of the throttle. Ito, hindi ko na kailangan magsilinyador. That means, hindi naman ako magnaunuhan, pero at least hindi tuloy-tuloy yung pagod ko na lagi ako nakasilinyador because the motorcycle is now controlling your speed. It's cruising at that speed that you have set. And let's just say, medyo nababagalan ka sa 100 kilometers per hour na cruising speed mo, all you have to do is press the plus button, yung nasa taas ng cruise control, para madagdagan ng, kumbaga bawat pindot mo ng plus button, madadagdagan ng 2 kilometers per hour. So if we set it at 100, pindutin mo ng isa, 102, pindutin mo pa ulit, 104, and so on, pindutin mo pa ulit hanggang makarating ka ng 110, meaning the motorcycle will maintain its speed at 110 kilometers per hour without having to use the throttle or anything like that. Likewise, pag gusto mong pababain yung speed mo, pindutin mo lang naman yung minus. Napakalaking bagay, especially for long trips. Lalo na sa T-Flex, no? Haba-haba, nakaka-boring. So you can use this function para mas maging komportable ka sa ride mo. Riding position tayo mga brother para matansya nyo. I am 5'10" in height. Let's bring this down. Yan. So, napapansin nyo, medyo may pagkatingkayad ako. Not because mataas yung seat height nito, but because, syempre, malapad yung upuan nito. But compared to other maxi scooters, may kanipisa na nga yung upuan nito. Medyo pa narrow na siya na ganun. So, when it comes to the overall riding position, you have enough primary footboard para sa paa mo. So, yan. Sa size 10.5 or 11 yung sapatos ko. So, ganyan yung magiging itsura niya. Halos sakto lang kasi wala ka nang tapakan talaga dito. But you have your extended footrest kung saan kasyang-kasya naman yung buong paa ko. And for my height, ito, isasagad ko ng upo ko dito sa seats. Yan. Medyo nakakaunat-unat din naman talaga yung binti ko using the extended footrest. The handlebars, mas malapit sa rider, wide enough for us to be able to have that leverage and control.
What you will appreciate, especially if you're speeding up, is yung posisyon ng TFT panel niya. Kasi when you're riding, nakaharap siya sa'yo, hindi siya masyadong nakahiga, hindi mo masyadong kailangan sumulyap at sadyain ng lingon talaga yung TFT panel nito kasi nakaharap na siya sa'yo. So, konting lingon mo lang sa baba, kita mo na yung mga information. And when I am speeding up sa mga highway natin, pag ganito kasi yung windshield setting natin, ang bato is okay pa rin naman na haharangan niya yung hangin, pero ramdam ko pa rin sa ulo. But when I sped up, sabi ko nga kanina, sinubukan kong ibira ng hanggang mga 160 kilometers per hour pataas. Tapos, yung ating windshield, tinodo natin pataas. This one, dun mo mas ma-appreciate na kahit humahataw ka sobrang stable kasi wala na. Kahit na yung sa helmet mo parang hindi na nahagip ng malakas na hangin na sumasalubong sa'yo. And then, this also adds to the fact, yung sinasabi ko kanina na very stable riding. Maganda yung balance ng center of gravity nito kasi kahit na mabilis ka, kahit na humahataw ka, napaka-stable lang ng motor. Tapos, dadagdagan mo pa, when it comes to your riding comfort, meron kang malaking windshield, pwede mong itaas. Ay, talaga namang nade-deflect niya na yung hangin, kaya mas ma-appreciate mo talaga. So ako, pag nasa mga expressway ako, ito laging nakaangato sa akin. Yan. And then, nabanggit ko kanina, yung sort of a back support dito, it keeps me in place actually. Hindi rin padaus-dus yung upuan nito, naka-flat lang. Kaya na-appreciate ko yun kasi hindi ako nahuhulog. The same thing for my passenger. Enough lang yung lapad and enough din naman yung position ng foot peg. Hindi nakakangari. Although this is a little tiny. Kasi kung sa pa ako yan, kung ako yung aangkas, tingnan natin mga brother. Ito yung magiging pinakatapakan ko na. Not that I would need more. Saktuhan na, medyo lagpas pa yung pa ako. Ito na lang talaga yun. So pag passenger ka, unlike the rider, wala ka talaga masyadong posisyon ng paa. Kundi, ito, mag-stop over na lang kayo pag medyo napagod ka na. But overall, riding comfort, sarap gamitin. When you're cruising at just 100 kilometers per hour o kaya naman kung gusto mong humataw, the overall design ng ergonomics nito from the handlebar position to the TFT panel to the kung gaano kalapad yung seats, the support, the feet position is all saying comfortable. Ganun siya kaganda. Kung titingnan mo yung motor maangas, very sporty, very aggressive for the Max series, etong T-Max. Pero pagdating sa riding comfort, this is definitely one of the best that I've ridden pagdating sa segment na to. Pagdating naman sa traffic, if you are a beginner pagdating sa Maxi Scoot, it takes a little bit of getting used to kasi nga, it's very evident na mas malapad tong motor na to. So sa una talaga may ilang ka. So ang ginagawa ko dyan, etong side mirror, usually nakaganyan yan. Mas tinutupi kong ganun. Ito, ina-adjust ko na lang para mas makita ko pa rin yung nasa gilid ko. Pero once you get a hang of it, after a couple of rides, na sasaba ka talaga sa mas maraming sasakyan, mas masasanay ka na, mas tansyado mo na. Kumbaga hindi naman ganun kalaking diferensya when you're using the X-Max. So ganun siya. And this is our motorcycle feature for the day. Again, this is the Yamaha T-Max Tech-Max, the top-of-the-line variant pagdating sa Tech-Max model. Price at 859,000 pesos. Ano sa tingin yung mga brother base sa mga napag-usapan natin? Sulit nga ba ang motor na to? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan. At para hindi ka magpuhuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips, be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till the next video mga brother. Salut!